So eto mga sangkay, lahat po ng mga DDS ngayon magugulat po talaga sa ginawa po ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanila mga sangkay. Ano kaya ito? Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? Mga solid sangkay. At eto nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon ang pambihirang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos laban po dito mga sanggay sa mga DDS na kung saan binabalahura ang kanyang pangalan. Pero eto guys, talaga magugulat kayo mga sanggay, hindi nyo po aakalain na magagawa ito ni Bongbong Marcos laban dito mga sanggay o sa kanila ng mga anti-Marcos. Bago natin pag-usapan yan, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.4 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. So kung ikaw ay hindi po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? I-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So ngayon, eto na nga po mga sangkay. Ito po ay patungkol sa mga OFW doon po sa Qatar na gumawa po ng protesta para po suportahan si PRRD na, 'di ba, ang gusto nga po nila mangyari mga sangkay mapalaya po o mapauwi si Tatay Digong mula po sa Netherlands papunta po sa Pilipinas o sa Davao mga sangkay. Ngayon, eto na po ang nangyari. Ayon po sa report, napalaya na ang 3 kabataang Pilipinong nagsagawa ng protesta sa Qatar bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Department of Foreign Affairs or DFA, inaasahang palalayain na rin ang 16 pang individual na nasa kote mga sangkay o naaresto sa susunod na linggo. Ayan mga sangkay, alam niyo kung bakit nangyari ito? Kasi nga po, kahapon lang nag-announce ang DFA na tutulungan po nila, ayon po ito, alinsunod ito sa utos ng ating Pangulo, mga sangkay, tutulungan po nila ang mga kababayan natin, mga sangkay, na naipit dahil nga po sa ginawa nila. No? At ito ang matindi dito, itong mga sangkay, ito ay nagpasaway. Kita nyo ang kanilang ginawa. Nagpasaway sila sa Qatar at malamang sinasabihan po nila si BBM ng mga kung ano-ano mga masasamang salita, mga sangkay. Pero tingnan nyo naman ang nangyari. Di ba mga sangkay, bumalik din po sa kanila. Pero, ang matindi dito, ito yung di ko ma-imagine mga sangkay paano ito nagagawa ni BBM. Kasi kung ako yung presidente ako magiging honest ako kasi kung kaunti lang po talaga yung pasensya ko, hindi po ako tulad sa iba mga sangkay na talagang yung pasensya talagang nag-uumapaw. Pero itong si BBM, siguro nasanay na rin po sila sa kanilang pamilya na lagi naman po silang binabalahura, mga sangkay, di ba? Simulat sa pool, mga pure dilawan. Talagang sobra-sobra po yan mang-atake sa kanila. Ngayon, mga sangkay, nakakagulat pa rin syempre kasi hindi pa rin ba siya napupuno? Presidente siya ng Pilipinas. Sa totoo lang, pwede niyang pabayaan na lamang yung mga yun, mga sangkay, tulad po ng ginawa ni PRRD kay Mary Jane Veloso, 'di ba? Na ayon po sa report mga sangkay, mismong Indonesia ang nagsabi na inutos po, pinayagan ni former President Rodrigo Duterte na si Mary Jane Veloso at that time itumba. Ayon po 'yan sa report mga sangkay. Ngayon, eto na. Kabaliktaran po ito. Ito kahit po DDS, tinulungan po ni PBBM. Kita nyo na mga sangkay? Nakakagulat, di ba? Ako nga, mga sangkay, di ko akalain na, sa totoo lang, pwedeng mag-ano na siya dyan Hugas kamay bahala kayo sa buhay nyo. Hindi na pansinin, hindi na magpa-interview, wala na maglalabas ng information. Babayaan na lamang po sila hanggang sa mabulok. Kasi, alam nyo guys, pwedeng mangyari yun na pabayaan. Kung pababayaan mga sangkay ng gobyerno natin, kung pababayaan lamang po talaga, walang magagawa sila dyan. Talagang mabubulok sila doon mga sangkay. Pagkakaalam ko, 3 years, 'di ba? 3 years silang masasakote at
magbabayad pa ng napakalaking halaga, mga sangkay. Ngayon, pumunta sila dyan para magtrabaho. So, papaano yun? Imbis na makapagtrabaho sila, nakapanggulo pa po sila, ngayon, meron po silang malaking problema. Ang iniisip ko nga dito, mga sangkay, papaano na lang kung hindi na ito pabalikin sa kanilang mga trabaho, 'di ba? Paano kung pauwiin na sila? Halimbawa, matulungan nga sila ng pamahalaan, mapalaya sila. Pero ang mangyayari, mga sangkay, mapaalis sila sa Qatar. Eh di kawawa sila, mga sangkay. Isipin nyo, ilang buwan o ilang taon nilang pinagpaguran para lamang po, mga sangkay, maabot yung kanilang pangarap na makakapunta sa ibang bansa at mamasukan. Pero pagdating doon, mga sangkay, sa isang idlap dahil lamang po sa pagsuporta, pagiging panatiko, na wala ng idlap ang kanilang pangarap. Tapos pauuwiin na lamang ng ganun-ganun na lamang. Eh yung iba dyan, may mga utang pa, di ba? Bago sila makapunta, may mga utang pa po sila. Nagkanda utang-utang. Tapos ganun lang ang mangyayari. Kaya nga po, mga sangkay, sana po maging aral po ito sa lahat ng mga kababayan po natin. No, na maging mahinahon po tayo. Huwag po tayo magpapadala sa emosyon o kung ano mga tawag dito, mga sangkay. Panawagan ng iba na ito gawin natin to. Tandaan po ninyo, nasa ibang bansa kayo. Titingnan nyo lagi yung kung ano po yung batas nila na dapat kailangan sundin. Okay? Base sa Qatari law, ipinagbabawal ang pagsasagawa ng rally nang walang permit. Pagmumultahin ng may katumbas na 700,000 ang sino mang lalabag dito. Una nang sinabi ng DFA na handa silang bigyan ng legal assistance ang mga naarestong rallyista. O, ayan. Kita nyo na, mga sangkay. Sino magbabayad sa kanila? Di ba gobyerno? Sila PBBM? Hindi naman tutulong ang iba dyan, mga sangkay, di ba? Ngayon, eto nakaistorbo na po sila sa presidente. Sila pa po yung naaatake sa presidente ng Pilipinas. Biruin nyo kung anong ginawa nila, mga sangkay. Nagsagawa po sila ng protesta na labag po sa kung anumang batas. Lalo't lalo na, wala namang pong permit. Diba? Galing po sa Qatar. Ngayon, nasa kote po sila. Isipin nyo yung mga sangkay. Ngayon, itong mga dilawang DDS, pinapalabas pa po nila na ito daw po ay hindi totoo. Diyos mio marimar, maglulukuhan pa ba tayo dito, mga sangkay? Alam nyo, ang problema sa kanila, feeling nila sila lamang po yung tama. Hindi daw po totoo, mga sangkay, na itong mga to ay nadali dahil daw po sa protesta. Anak ng tokwa, magsisinungaling pa eh. Ipagtatanggol pa talaga nila, mga sangkay, yung kanilang mga kalokohan. Ayun, kagaya po nito, fake news. Yung sa Qatar ang nagsasabi na hindi sa rally ang dahilan ng pagkakakulong. Expired daw ang visa kaya nakulong. Diyos mio marimar. Eh di dapat madideport ka sila. Diba? Ngayon, mga sangkay, ayan po inaasang palalayain na rin. Ang tanong dito kasi, pag napalaya ang 16 pa na naroon, makakabalik pa ba sa kanilang trabaho? Yun yung tanong, mga sangkay. Kasi, pwedeng magawa nito ng pamamaraan, especially si BBM naman, mga sangkay, may impluensya eh. Siya nga lang po yung nakakagawa nito sa ibang bansa na kaya po niyang hatakin, mga sangkay, yung mga world leaders para po kausapin at kita niyo ang nangyari kay Mary Jane Veloso, 'di ba? Nabigyan po ng mga sangkay pagkakataon na makaalis doon sa Indonesia at dito na po sa Pilipinas. Mga sangkay mapadala. Ganyan po ang ginawa ni PBBM at doon po sa Middle East, mayroon pong mga sandamakmak na napapalaya po, mga sangkay, sa pamamagitan po ng pakikiusap lamang ni BBM sa mga leader po ng Middle East. So ngayon, mga sangkay, ang problema naman dito, kung makakabalik pa ba sila sa trabaho? O, yun yung tanong. Makakabalik pa ba itong mga to? Biruin nyo, mga sangkay, Itong mga to, nag-effort to para lamang pumatupad ang kanilang pangarap. Pero anong nangyari, mga sangkay? Parang tila baga nagsayang po sila ng panahon. Kung mauuwi po sila sa kawalan dahil nga po dito sa kanilang pinaggagawa doon po sa Qatar. So, ayun, mga sangkay, good luck po sa kanila. No? Naway hindi po sila sumemplang. No? Ako, mga sangkay, kahit ganito po yung ginawa nila, nananalangin po rin po tayo na, dumadalangin tayo na hindi po sila mawalan ng trabaho kasi sayang naman, no? Siguro magbigay na lang aral ito sa kanila o sa ating lahat. Then, wag nang uulitin, no? Pero sana makabalik po sila sa kanilang trabaho dahil kawawa po talaga yung kanilang pamilya.
Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Sankey Revelation, hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.